Hello, isa pong mapagpalang araw po sa atin pong lahat. Welcome po sa atin pong mini-series. Ng title po natin mini-series ay Paano pong maging matibay sa gitna ng pagsubok? Paano po maging matibay sa gitna ng pagsubok? At tunay po na ito po ay talaga namang timely po, no? Sapagkat nako, ano ba regalo ng mundo sa atin kundi kahirapan, mga pagsubok po na alam po natin na habang palapit na po ang pagdating ng ating Panginoon, ay ito po ay mas lalo pa pong lumalala. Kaya I really do think na yung pagtaas ng mga presyo po ay hindi magtatapos po dito. Biruin niyo po, no? Isang war lang, isang digmaan at isang napakaliit na bagay, pero napakalaki po ng impact po, no, sa buong mundo. Kaya I truly believe, hindi ko po sinasabi ito dahil para mawalan po tayo ng courage, pero ito kasi sinasabi po ng Biblia na habang tayo po ay palapit sa muling pagbalik ng ating Panginoon, ay gagrabe po ang mga sitwasyon po sa ating pong mundo. I hope na kamusta po yung init? Ay napakagrabe po ang init po ngayon na I think this is the hottest, no, na summer para po sa akin pong alaala. Well, tayo po ay bago tayo po ay magsimula, tayo po ay manalangin na po. Diyos naman, marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang aming pong Bible study ngayon. Nawa ito po ay maging kapaki-pakinabang po sa bawat isa po sa amin ngayon. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. So, ang title po natin ulit ay Paano po maging matibay sa panahon po ng pagsubok. At bilang recap po, because we are in part 8 ng ating pong pinag-aaralan, ay ang pagiging matibay sa panahon po ng pagsubok ay nakasalalay po sa dalawang bagay. Una, kaalaman. Pangalawa, uri po ng pamumuhay. So yung kaalaman ay na-discuss na po natin. In fact, that is 20 plus na maganda po na alam natin at matandaan sa panahon po ng pagsubok. So kung hindi nyo po nakuha po yun, tingnan nyo lang po, i-backtrack nyo lang po ang mga dating videos po natin. Pangalawa po, nakasalalay ang pagiging matibay natin sa gitna ng pagsubok ay yung uri ng pamumuhay. And tayo po ay nakano na po, no, nakakuha po ng 5. Ako po'y naniniwala na ang Diyos ay tumutugon sa atin pong uri ng pamumuhay. Meron kasi mga conditional po, no, na mga, although siya po ay soberanya, but they are conditional promises na makikita po natin sa Biblia. Kaya ito naman po, dahil po sa ating pamumuhay, ay pag dumadaan po tayo ng pagsubok, nandyan po yung favor ng Diyos, nandyan din po yung habag po ng Diyos. Well, sige po, recap po tayo para matapos na po natin ito. Well, ano po ang uri ng pamumuhay na dapat meron tayo para tayo po'y manatili or maging matibay sa panahon po ng pagsubok. So take note mga minamahal, hindi ito pagdating ng pagsubok, saka tayo mamumuhay ng ganito. Hindi po, ngayon pa lang, dapat ay sinasabuhay na po natin. So number 1, tayo po ay mga taong nagfo-focus sa Diyos at Diyos lamang. So sinabi po natin na sa sandali na tumingin na tayo sa ating sarili, dyan na po tayo babagsak. Pero kung tayo po ay nagpapatuloy everyday, nakafocus lang sa Diyos at sa Diyos lamang, tayo po ay mananatiling matibay. Number 2, tayo po ay mga taong nagbababad sa katotohanan. Nakita po natin mga minamahal na sa presensya po ng katotohanan, may strength, may kalakasan. Sa presensya naman po ng kasinungalingan, ay nandiyan po yung kahinaan. Di po ba? So, kung isang church po ay nagtuturo po ng kalakasan, yan, matitibay po ang mga kapatiran doon. Number 3, tayo po ay mga taong lubos na umaasa sa Diyos at sa Diyos lamang. So, bilang tao, minsan mahirap po, no? Minsan pag nakita tayo, ang bank account natin, meron tayong milyones, minsan doon na tayo nagdedepende.
O kaya meron tayong mga kamag-anak kung kakilala na mayaman na madaling lapitan, hindi tayo hihindian. Minsan dyan na po tayo dumidepende. Pero para po tayo maging matibay sa panahon ng pagsubok, dapat araw-araw ay lubos tayong umaasa sa Diyos at sa Diyos lamang. And number 5, tayo po ay nararapat na mamuhay ng isang matuwid na buhay. Ang scripture po na binanggit po natin noon ay yung mga awit chapter 84 verse 11. At dito po tayo nagbabad nung nakaraan. Sabi po ng mga awit chapter 84 verse 11, sapagkat ang Panginoon Diyos ay ang araw at kalasag, siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Sa ito na naman, conditional po ito. Kung ikaw ay naglalakad po, ikaw ay namumuhay ng isang matuwid na buhay, ayun, wala pong ipagkakait ng Diyos sa atin ng mabuting bagay. Pero kung tayo po ay namumuhay po sa kasalanan, patuloy namumuhay po sa kasalanan, hindi natin makiklaim ito pong verse po na ito. Magpatuloy na po tayo. Number 6. Tayo po ay mga taong nagtitiwala sa Diyos sa lahat po ng bagay. Tayo po ay mga taong nagtitiwala sa Diyos sa lahat po ng bagay. Psalms chapter 20 verse 7, sabi po, some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of our Lord, our God. So, kung gusto mo pong manatiling matibay, sa panahon po ng pagsubok, dapat everyday ay nagtitiwala po tayo sa Diyos. Na mararapat na hindi tayo nagtitiwala sa anumang bagay tulad po ng pera, ibang tao, politiko, gobyerno, kundi sa Diyos at sa Diyos lamang. Sabi po ng mga awit chapter 56 verse 3 to 4, mga awit chapter 6 verse 3 to 4, kapag natatakot ako, verse 3, akin inilalagak ang tiwala ko sa iyo. Wow! Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos ay inilalagay ko ang aking tiwala, ang laman sa akin ay ano ang magagawa. So, nagsisipod na po ako sa init, mga minamahal. So, dito po, kapag natatakot ako, aking ilalagat ang tiwala ko sa iyo. Sa Diyos na pinupuri ko ang salita, sa Diyos nilalagay ko ang aking tiwala. So, dito po makikita natin ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos ay siyang nag-aalis sa takot po sa atin. Ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos ang siyang nag-aalis ng takot po sa atin. Kaya tinan niyo po mga minamahal, hindi lang naman po ang pagsimba po ng Sunday tayo sumasamba. It should be every day. Sabi nga natin sa atin pong topic sa Juan chapter 4, na mga tunay na sumasamba sa Diyos. Hindi lang linggo nagsasamba yan. Monday to Saturday po, makikita mong nagsasamba po ang mga tao. Ang mga tunay po na worshiper ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po, totoo, ang mga taong nagsasamba po tuwing linggo, mas matibay po sila sa mga taong hindi nagsisimba po sa linggo. Why? Because ang pagtitiwala at pagsamba sa Diyos ang siyang nag-aalis ng takot po sa atin. Yan naman ang benefit at lamang natin sa mga taong hindi nagsisimba. Tayo po ay nagiging matibay kapag every time nagpupunta tayo sa simbahan tuwing Sunday upang sambahin ang Diyos. Sa panahon ng pagsamba sa Diyos, nawawala ang atin pong takot. 2 Chronica chapter 20 verse 20. 2 Chronica chapter 20 verse 20. Sabi po ng Biblia, kinaumagahan sila'y maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumaya at nagsabi, pakinggan ninyo ako, O Juda at mga mamamayan ng Israel. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y magiging matatag. Ulitin ko lang po. Manalig kayo sa Panginoon ng Diyos at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Kaya, ang mga tao po nagtitiwala, nananampalataya, nananalig sa Diyos, sila po ay mga matitibay at matatag na tao.
So tingnan niyo po yung mga taong may faith, no? Saving faith, yung mga taong ligtas na napatuloy po na nagtitiwala po sa Diyos, matitibay po. Kaya kita niyo po, ang Christians po ay hindi po nawawalan ng pag-asa because of their faith to God. So sa isang Kristiyano po, ang kapag siya po ay nababalisa, nagiging nanghihina po, ay it means that wala po siyang faith sa Panginoon. Kaya, yun naman ang advantage po ng mga mananampalataya. Mas matibay po sila pagdating po ng mga pagsubok po sa buhay dahil po ay nananalig sila sa kanilang o sa ating Panginoong Diyos. Isaiah chapter 50 verse 10. Isaiah chapter 50 verse 10, sabi po ng Biblia, sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon, na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod, na lumalakad sa kadiliman at walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa Kanya, Diyos. Dito po mga minamahal, ang mga taong nagtitiwala at ang mga taong may takot sa Diyos po, sila po yung mga taong matitibay. Kaya sino po ang mga taong nagtitiwala? Kunyari, makikita mo no, sa isang grupo ng mga Kristiyano, kaya kapitbahay mong Kristiyano, malalaman po natin kung sino po talagang tunay na nagtitiwala po sa Diyos at umaasa sa Kanya. Ano po titignan natin? Well, kung ang tao po ay may takot po sa Kanya at sinusunod po ang tinig ng Kanyang lingkod or yung mga pastor, yung authorities, yung mga pangangaral po na pastor na biblical verse, no? Kasi baka naman na sabihin natin, pastor kasi inutusan ako ng aking pastor na pinturahan yung church ng blue, pero sabi naman po ng karamihan ay wala tayong authority. Pero pag biblical naman po ang kanyang inuutos, ayan naman po. So sino pong makikita nyo pong mga taong nagtitiwala sa Diyos? Unang-una, may takot po sila sa Diyos. Pangalawa ay sinusunod nila ang Diyos at ang kanya pong mga lingkod. So yan po ang makikita, yan po ang tanda natin. Si brother may takot, ayan, matibay yan. Nagtitiwala yan sa Diyos. Kasi brother, pag meron sinabi si pastor na biblical naman na kailangan gawin, sabi ni pastor, kailangan mas marami pa tayong mag-attend tayo ng prayer meeting natin kasi diyan nakasalalay ang tibay ng ating simbahan. At makita mo siya, nag-attend si brother, sister sa prayer meeting, yan. Ang mga tao, mga minamahal, na nagtitiwala sa Diyos at yan yung mga taong magiging matibay sa panahon po ng pagsubok. Mga awit chapter 146 verse 3 to 5. Mga awit chapter 146 verse 3 to 5, sabi po ng Biblia, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao nang walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu, verse 4, ay humiwalay. Siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ng iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya, verse 5, na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Doon tayo po, mga minamahal, na magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng pagsubok. Doon po tayo magiging maligaya sa gitna po ng pagsubok. Paano? Well, kapag ang pag-asa natin ay nasa Panginoon natin, Diyos. Totoo po, no? Kung ang hope natin ay sa Diyos, magdadala po yan ng kaginhawaan, kaligayahan, kasiyahan po sa atin, kagalakan sa ating puso sa panahon po ng pagsubok. No? Always remember po na put yourself doon po sa mga disipulo. At dito po tayo isang kwan lang po, pero pasensya na po. We are already time. Ilagay po natin ang ating sarili po sa lugar ng mga disipulo na nasa gitna po ng bagyo at palubog na ang kanilang barko. At alam mo
alam natin na si Jesus ay kaya po niya, no? Kaya po niya na magpahinto ng bagyo. At si Jesus ay nasa barko natin. Alam natin, no? We are truly convinced, truly na nakita natin, we experience na si Jesus, pahinto ito ng bagyo. And then, nasa bagyo na tayo ng atin pong buhay. At tinignan natin, kasama natin si Jesus. Tayo po ay magsasaya at magagalak sa gitna ng pagsubok. Why? Because kasama natin ang ating Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan, pinakamatalino at kaya po niyang gawin ang lahat. Sa totoo lang po, kaya niyang gawin pera ang bato. Ganun po kamakapangyarihan ng ating Panginoon. At kung ang pag-asa natin sa Kanya, walang problema. Itong bagyong ito, kasama ko si Jesus sa barko na ito. Hindi ako lulubog kailanman. Diyan po magnadala ng kagalakan po sa atin. Well, pasensya na po. We just covered one point. But I hope ito po ay makakatulong po sa atin. Tayo po ay mag-close in prayer. Maraming salamat po, Diyos Ama. Tunay, kayo talaga ang aming pag-asa, kayo ang aming sandalan, kayo ang aming bato. Na kung saan, kung alam namin na kayo po ay kasama po namin sa lahat at sa anumang panahon ng amin pong buhay, kami po ay mananatiling matatag. Kayo ang tanging pag-asa namin. Lalo na po sa amin pong kaligtasan ng amin pong kaluluwa. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, maraming salamat po mga minamahal. I hope you were blessed. I'll see you po next time. God bless po. Bye-bye.